Challenge ko sa'yo, gawa ka humba with this. Ano kaya lasa? Ito nga pala yung reply ni Sir Marl sa comment ko doon sa post niya nung bumili siya sa convenience store nung limited edition na Coca-Cola. Zero sugar. So I call him sir by the way because I don't know him personally. So let's set some boundaries and pipilitin kong magpakatino sa videong ito. Kahit alam ko minsan na napakahirap magpakatino, duh. So a little trivia about humba, dahil baka may mag-comment dyan na adobo lang naman yung niluluto mo, dahil halos pareho lang sila ng itsura, pero magkaiba sa lasa dahil ang humba ay medyo matamis at may banana blossom at black beans. So pauwi na nga pala ako niyan galing sa night shift na work, o diba? Feeling maganda pa rin kahit naka 17 hours na trabaho. Dumiretso na kaagad ako dito sa convenience store para bumili ng 2 bote netong limited edition Coca-Cola Zero Sugar though. 2 yung binili ko mga inday dahil yung isa gagamitin ko sa pagluluto at yung isa naman ay titikman ko muna dahil hindi pa ako nakakatikim neto. So heto, babayaran ko na, baka sabihin nyo itinakbok ko, mukha lang akong kawatan. So heto, pagkadating ko sa bahay, double check na mga inday kung pareho ba ang nabili ko. So, K-Wave, Coca-Cola, limited edition, zero sugar, whatever. So, hindi talaga ako mahilig uminom ng Coca-Cola, mga inday, or kahit anong mga soft drinks. Pero kung gagamitin ko ito sa pagluluto, kailangan malaman ko ang lasa nito. Para makapag-formulate ako ng mga ingredients na gagamitin ko sa pagluluto ng humba. Char! Feeling genius! So, ang lasa pala niya mga inday ay Coca-Cola, zero sugar, charot. Medyo parang may parang konting gamot. So, I therefore conclude na kailangan ang bibilhin kong baboy ay may sakit, charot. Yung may swine flu, tapos mapakain ko kay Sir Mal, ay, charot lang! Baka biglang mag-unfollow, wag naman sana mababawasan ng mga gwapo kong follower. Char! Biglang bawi. So, tinanggap ko nga pala ang challenge mga inday dahil naniniwala ako na there is no perfect recipe. You can cook whatever you want as long as pasok siya sa panlasa mo. Kumakain nga yung iba ng paniki, hindi ko maintindihan yung ibang tao talaga. Siguro, pasok yun sa panlasa nila. Kaya nga, mayroon tayong tinatawag na signature dish. Alam niyo ibig sabihin ng signature dish? Yung mga restaurant na may mga signature dish. Halimbawa, pag sinabi mong mang inasal, ano ang unang pumapasok sa mind mo? Diba yung chicken barbecue nila? Kasi yun yung signature dish nila. Sila mismo ang gumawa ng timpla noon. So ganyan lang ang pagluluto mga inday. For me ha, that's for me. Skip na tayo sa paghihiwa mga inday. Diretso na tayo sa pagluluto. So naglagay lang ako netong olive oil, yung virgin na kagaya ko. Pagkatapos igigisa na natin itong bawang at sibuyas. Pagkatapos natin gisahin ng bawang at sibuyas, ilalagay na natin itong karne. Hindi ko na pinakita mga inday kung paano ko hiniwa yan ha. Marunong naman siguro kayong maghiwa. Kayo nang bahala kung anong size ang gusto nyong hiwain. So halu-haluin nyo lang para hindi masunog sa ilalim ang bawang at sibuyas. Pagkatapos, takpan lang natin sandali. Mga 3 to 5 minutes siguro pwede na. Pagkatapos, halu-haluin ulit at kusang magtutubig yung karne. Pagkatapos, maglalagay na ako nitong suka. Lulutuin ko muna siya sa suka para matanggal yung langsa ng baboy. So mix and mix ulit mga inday. Pagkatapos, tatakpan na natin. Every 5 minutes kailangan halu-haluin pala natin yan na. So after 10 minutes, maglalagay na tayo na itong soy sauce. Hindi ko nga pala sinukat mga inday kung gaano karaming suka ba o toyo. Alam niyo naman ako, feeling master chef. So kayo na ang bahala kung ano ang pasok sa measurement ninyo mga inday. Salamat. Pa-comment naman kung may taga-Philippines bang nanonood sa akin. Puro taga-Japan ang mga nakikita kong nagko-comment kasi. Lalagyan ko na rin itong dahon ng laurel at itong banana blossom. Ewan ko kung anong role niyan sa buhay ko, pero nandun talaga yan siya sa humba. Pero in fairness, ang sarap niya nung naluto. Promise, I swear to Buddha. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang paminta. Pwede kayong gumamit ng whole peppercorn mga inday. Pero kasi ayoko ng whole peppercorn, feeling ko hindi siya basta hindi ko siya feel. And of course, mix and mix lang mga inday. At tatakpan natin sandali. So maya-maya lang dapat natin siyang hinahalo para hindi siya didikit sa ilalim at para hindi masunog yung mga sa ilalim. Alam nyo na yun. At nang medyo naluto na nga ang karning baboy, heto na ang star of the show natin, si Coca-Cola Zero Sugar Limited Edition, whatever. Ayan Sir Marl, hahaluan ko na, baka sabihin mo nangi-scam ako. Ayan, Coca-Cola yan. So kalahatin muna ang nilagay ko mga inday. Dahil mukhang aapaw siya sa kawali ko. Naglagay pala ako nitong red chilies dahil gusto ko medyo maanghang ang humba ko mga inday para iwas umay, alam mo na. Pagkatapos, 2 kutsara ng brown sugar. Kayo nang bahala mga inday kung gaano karaming sugar ang ilalagay nyo. Yung iba nga pala gumagamit ng pineapple juice. Kaya ako hindi gumamit ng pineapple juice because we have Coca-Cola. Tapos mix-mix lang, mix and mix-mix.
At pagkatapos, i-simmer lang po natin siya. Pagkatapos natin i-simmer ng mga 30 minutes, ayan na po siya. So, hinalo-halo ko na ulit. Pagkatapos, chinek ko na din kung malambot na ba ang karne. Naglagay na nga rin pala ako nitong black beans. Konti lang ang nilagay ko mga indal dahil mukhang hindi ko type ang black beans. Mukhang hindi toasty na black beans ang nabili ko. Murang nagkamali ako. Pero, ayan, naglagay lang ako ng konti. So, ayan na siya. So, nung hindi pa ako kontento sa lambot ng karne, nagdagdag pa ako ng Coca-Cola. Inubos ko na yung isang bote, I swear. So, simmer ulit hanggang sa ganito na siya mga inday at medyo na-achieve ko na yung gusto kong lambot ng karne. Gusto ko kasi yung sa taba, yung pagpasok pa lang sa bibig mo, natutunaw na siya. Yun ang gusto ko sa humba, yung nagmamantika. At heto na siya, nung naluto na mga inday. O, diba? Ang sarap! I love the oil, the fat. So, heto na mga inday. Tingnan nyo ha, ganito kalambot na humba ang gusto ko kahit sa adobong baboy. Tingnan nyo. Oh. Diba? Tingnan nyo. Oh. Tingnan nyo. Oh. Ang ginit. Aray. Tingnan mo. Oh. Yung nadudurog na lang yung taba. Kain, ang sarap. Oh, ano na, Sir Marl? Challenge accepted. Hello. Very easy. Ako pa ba? Charot. Kain. Gusto ko talaga sa humba yung maraming taba. Promise. Nahirapan ako maghanap kanina. Diba? Nagme-melt lang yung taba. Malambot yan. Sobrang lambot. Kung kapitbahay ko lang to si Sir Marl, bibigyan ko to, kaso malayo kami. Taga-saan ba siya? Challenge ko kay Sir Marl. Pakipromote naman ang TikTok account ko. Charot! Para-paraan. Sige na, yun lang guys. Salamat sa mga nag-follow. Bye!